Week in my life as a Shih Tzu. Tara sa aking kwento na medyo may kwenta, plus name reveal ng bagong miyembro ng pamilya. Hello mga bes! This is your Reclamadog Bestie, Chopper. Inumpisahan ko ang linggo na kumuha ng bitamina galing sa araw mga bes. After ng shift ni daddy ko, dinampot nga ako ni mami ko at lalabas daw kami. First day nga daw kasi ni daddy ko sa bago niyang work, kaya naman gusto ni mami ko na i-celebrate ito. Motor lang kami papuntang mall at ayan na nga't naglakad-lakad na kami. Kailangan ko na namang tiisin ang saltik ni mami ko sa buong taong 2025. Nung nakapunta na sila sa resto na kakainan nila, ay pinakain muna nila ako ng treats bago dumating ang pagkain nila para hindi nga daw ako mainggit mga bes. At dahil nga weekday, konti lang yung tao dito sa SM Mega Mall. Off-leash daw ako basta huwag daw akong pahuli ng buhay sa guard. Uy, hinamon ko nga ng takbuhan si mami basta ang mahuli pangit. Go! Ano, kaya pa? Kakaselfon mo yan, kulang ka sa exercise yan, pangit ka tuloy. Wala nga sa isip ko mga bes na tumatakbo din pala yung nagbibideo sa aming dalawa. Kaya ayan nga, tatlo kaming hinihingal sa mga oras na yan. Hindi na nga nila kaya, tinawag na nila ako pabalik. Wala ka naman pala pangit, pangit, pangit. Hihi. Buti na lang di ako napalo pag-uwi. Hoy, sa sumunod na araw mga bes pinay-stream niya ako ni mami ko. Ayan na naman siya sa groomer-groomeran era niya. After nilang mag-work parang naiingit sila sa ilong ko mga bes kaya ayan ginaya nila. Uy, alam mo kahit kasing itim ng ilong ko yung budihi mo mami, ay love na love pa rin kita. Uy, the next day, pinaliguan ako mga bes. Ano sa tingin nyo, hindi ako naliligo. Sobrang hype ako niyan after kong maligo, kaya naghahanap ako ng kalaro. Sumunod din lang napagtripan nga yung katawan ko mga bes, napakabilog ko na daw kasi. Hinamon pa ako ng bunong braso ni mami ko dahil ang laki na daw ng muscles ko bo. Sige lang lumaban ka lang pag napagod tong isa may tatlo pa akong gagamitin sa'yo. Uy. Gusto mo yarn. Kala niya siguro mga bis ay maiisahan niya ako pero nang na-realize niyang wala siyang panalo ay bigla ba naman akong sinakol? Hindi pa nga nagtigil si daddy ko at mukha daw kasi akong bodybuilder kaya tuwang-tuwa sila sa itsura ko mga bis. Si mami ko nga ay hindi na nga makahinga sa kakatawa. Sige lang daddy patawanin mo lang yan. Sumunod na araw mga bis ay ito't ibalak nilang i-assemble yung cage ko pero bakit naman kaya? Hindi ako alis dito hanggat hindi ako nakakatanggap ng matinong eksplanasyon. Siwan si mga bese pinipilit ka nila akong umalis pero ayaw ko nga. Siyempre everyday din talaga akong nainom ng aking vitamins mga bes. Pag ito nga yung vitamins ko mga bes ay wala nang sapilitan. Nainom din ako ng probiotics para healthy ang aking bituka ba. Ang usual na araw ko nga ay naglalaro-laro lang ako pero napatigil ako sa mga oras na yan mga bis dahil may pinag-uusapan silang darating daw. Mayat may ay lumabas na sila mami daddy at hindi ko alam na may kinuha pala silang mistisa na babaita. Nung pumasok sila sa bahay ni yaya ko agad silang maglaro at dinalan ko pa nga ng toy si mami. Mami, ano yung dala mo? Gumagalaw. Di katagalan ay napagtanto ko na babaeng Shih Tzu pala itong mga bes. Iniisip nila na baka nalulungkot daw ako na mag-isa ko lang kaya at kinuhanan nila ako ng kasama. May iwan ko sa inyo? Pala desisyon kayo? Wala pa nga siya isang oras dito mga bes ay pila at home na talaga itong si Mistisa. At alam ko madami na kayong hula kung anong pangalan niya mga bes kaya ito't i-reveal ko na nga. Hello mga bes, meet my baby sister, Kaide. At dahil nga 3 taon na nasanay ako na mag-isa ko lang, ay tanggap naman nila mamit daddy ko na kailangan ko ng time para makapag-adjust. Gabi na rin na-deliver si Kaide kaya wala pa kaming sapat na gamit para sa kanya. Puti na lang at kontento na siya sa mga laruan ko. Sige na nga, pagbibigyan kita ngayon, sa'yo na yan. Kung gabi gising si Kaide mga bes kaya hindi rin nakatulog ng bahay sila mamit daddy. Kung mag-uumaga na saka siya nakatulog kaya nakapagpahinga na din kami. The next day ay bumili na nga kami ng supplies at ng kanyang cage. Medyo nakakatakot nga siya mumupis kasi hindi ibiridi ang kanyang battery kundi motolite. Napakatagal malubat ba? Sana'y pag-pray nyo na healthy lang lumakay si Kaide. Thank you mga bes! Ingat kayo lagi and spread positivity.